naghuhukay ng ipinapagawang Poso Negro si Enobert sa loteng ito sa Barangay Apocon sa Tagum City, Davao del Norte. Meron siyang nadiskubre, isang nakabaong sako. Akong pagbara, di nabutas pa nung sako. Nagtaka lang ko bakit may boto dito. Hindi pa namin inangatun, hindi pa dumating itong mga pulis. At nung hukayin na ito ng mga otoridad, tumambad ang pilit itinago sa sako. Kalansay ng isang babae. Yung skeletal remains were wrapped up with a towel. Yung towel, rinap up din yung isang tali na mahaba na color blue and linagay sa sako. Sino ang babae sa sako sa septic tank? Ang kalansay na hukay sa likod ng boarding house ni James, hindi niya tunay na pangalan. Nakuyawan na hadlog ko, kay wala man mina kuan og nunana ba. Taong 2019 pa raw niya pinapaupahan ang bahay. At mula noon, ilang boarders na rin daw ang tumira rito. Ang kasalukuyang boarder ni James na si Geneva, kinilabutan nung nabalitaan ang nahukay sa likod ng inuupahang bahay. Mula daw kasi nung lumipat siya rito. Nanaginip ako, may isang babae na nakatayo sa harap ko. Tinakpan yung mukha niya, tapos nirape siya, iyak siya ng iyak, gusto niyang pumiglas, hindi niya kaya. Sa pag-iimbestiga ng PNP, may nahukay silang kaso na tila nabaon na raw sa limot. Female, yung victim, yung age niya nag-range from 11 to 17 years old, which fits to the identity of the missing person way back 2020. Isang babae na ang pangalan Queenie Grace Arong. Ang tinutukoy ng mga pulis na nawawalang dalaga, nakatira lang sa kalapit na barangay. Dito sa Barangay Magdum, nakilala ng aming team si Michelle, ang ina ng nawawalang dalaga na si Queenie. March 4, 2020, nagpaalam daw ang nooy 17 anyos na si Queenie kay Michelle na pupunta siya ng Davao City kung saan siya rumaraket bilang model. Sabi niya, ma, magpunta kami sa Davao ni manager. Mag-shooting daw sila. Pero kinagabihan, Sabi niya sa akin nga, hindi daw siya madali-dali na umuwi kasi medyo strict daw yung manager niya. Hindi na namin nakontak. Talagang kinabahan na ako. at ang pinaghihinalaan nilang kasama ni Queenie nung araw na yon, ang di umano tumatayo nitong manager sa mga photoshoot. Si Anthony, hindi nito tunay na pangalan. Kinabukasan, nagpunta talaga kami sa bahay ng manager. Puro tanggi talaga. Hindi kami talaga nagsama ng anak mo. Wala kaming magawa. Ang pagkawala ni Queenie, inilapit na ni Michelle sa mga pulis. Nag-conduct sila ng investigation. Pero noong March 15, 2020, sa kasagsagan ng paghahanap kay Queenie, sakto namang isinailalim ang buong Pilipinas sa lockdown dahil sa pandemya. Nahirapan sila, hindi talaga nag-progress. Sobrang depressed po ako noon. Araw-gabi umiyak ako. Hanggang ang mga araw, naging buwan, naging mga taon. Kung nagkataon dyan na hindi siguro na lockdown, siguro may puruhan pa na maano namin yung anak ko. Noon pa man, hilig daw talaga ng kanyang anak na mag-ayos. Maganda talaga yung anak ko. Makinis siya. Marami talagang nagkakagusto sa anak ko. Suki nga raw ito ng mga beaucon o beauty contest sa kanilang lugar. Ito yung mga nakuha niyang mga award. Yung mga kalabad niya, mga college po. Tapos siya noon is grade 10. Palagi niyang sinasabi sa akin, ma, aasinso talaga tayo. Sabi niya na, magpunta doon sa ibang lugar. Dapat daw mama ang mag-asikaso. Hindi talaga ako pwede makasupport sa'yo. Yung kapatid mong dalawa, sinong mag-aalaga? Hindi rin daw sang-ayon si Michelle sa racket ng kanyang anak. Lalo't napapabayaan nito ang kanyang pag-aaral noon. Pero si Queenie, pursigido raw. Sabi niya, ma, magpunta kami sa Davao ni manager. Sabi ko sa kanya, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magsama ng ganyan? Itinuloy pa rin daw ni Queenie ang kanyang lakad hanggang sa sumagot ka! Misteryoso na nga lang itong nawala. Ang suspetsa niyang nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak ang tinutukoy nitong manager na si Anthony na dati palang guro sa pinapasukang eskwelahan ni Queenie. February 2020, nag-photoshoot daw sina Queenie at ang kaibigan niyang si Kyra sa boarding house ni Anthony sa Barangay Apocon. Maura to ang nakuha na ako nga picture na mo.
Merong chat si Queenie sa akin nga, may pictorial daw sila sa e-park, dalhin daw siya doon. Yan na siya sa ko ang nga, bis, adto daw mi Davao ni Kuya Dili daw ipasaba sa imo kay Dili ka ubanon. At dahil wala namang naisip na suspect si Michelle na pwedeng gumawa nito sa kanyang anak, maliban kay Anthony, pinabuksan niyang muli ang kaso. Taong 2021, lumapit si Michelle sa NBI. Pinatawag talaga siya. Sabi ko, nasaan na yung anak ko? Sabi niya, ma'am, hindi ko na alam kung sino nang may hawak sa anak mo. Para sa akin, siya naman talaga ang sinabi sa akin ng anak ko na manager. Sabi namin, pwede ba kaming magkaso, magdemanda? Talagang inisip ko lang na nag-work ang anak ko. Hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang nabalitaan na nga nila na may nahukay na kalansay sa kabilang barangay. Si Michelle agad nagtungo sa kinaroroonan ng mga labi para kumpirmahin kung ito nga ang kanyang nawawalang anak. Napaluhod talaga ako. Nanginginig yung katawan ko. Anak ko yan. Ang na-recover kasing damit sa hukay, positibong kinilala ni Michelle na sa kanyang anak na si Queenie. Si Michelle, meron pang ang naitabing blouse na kapareho ng design ng nahukay na damit. Buy one, take one niya raw kasi itong nabili para sa kanyang anak. Iba yung color, pero same style lang po. Meron pa siyang pantalon. Niya palagi din niyang sinusuot. Size 25, nakatukma yung nakuha na pantalon doon sa nahukayan. At ang mga nakuhang sapatos at relo, tugma raw sa suot ni Queenie. Makitaan ako siya sa eskwelahan nga nagasuot siya kanang kanang PE na mo. Naalala ko, sinusuot niya ang relo. Mas lumakas din daw ang paniniwala ni Michelle na si Anthony nga ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang anak. Lalo't ang boarding house kung saan nahukay ang kalansay, dati rin inupahan ni Anthony. 2019, dito na siya nagpuyo. 2020 na. During pandemic, siya na lang ang diri nga tao. Motong ako siyang gikuanan nga biyae na ni siya nga balay kay dili ko musugot og klase-klase na kang babae dalaon din hiba. Last sa Abril 2020, wala na siya dito. Pinalis ko lang, ma'am. Ipinakita naman ng aming team sa border ni James na si Geneva ang litrato ni Queenie at nakakakilabot ang kanyang inilahad. Ito yung nakita ko sa panaginip ko. Nabigla ako, hindi ko siya kilala, tapos gano'n. Para makumpirma kung mga labi nga ni Queenie ang nahukay ni Enoberto, isinailalim ito sa DNA test na inaasahang ang resulta lalabas sa mga darating pang linggo. Yung napasa natin yung mga affidavit ng complaint, yung mga witnesses natin doon, at pinapacheck natin yung mga evidence na nag-gather natin doon sa crime scene. Most likely, Queenie was raped. Hindi niya talaga mapigilan si Queenie na magsumbong. To conceal his crime, pinatay niya si Queenie. We are technically and morally convinced that the person of interest has a personal knowledge of the crime. Si Michelle naman, desididong sampahan ng kaso si Anthony. Maaari siyang makasuhan ng murder ayon sa Article 248 ng Revised Penal Code. Ang parusa ay reclusion perpetua na may pagkakakulong mula 20 years and 1 day to 40 years. Maaaring pagbayarin ng civil indemnity, moral damages, at exemplary damages, at ang halaga nito ay depende sa magiging desisyon ng hukom. Pero nasaan na ngayon si Anthony? Sinubukan siyang hanapin ng aming team. Hanggang nakausap nila sa telepono ang nagpakilalang kaanak nito. Ang usapan sa telepono, pinahintulutan nilang i-record at mailabas. Ano po yun, ma'am? At tinatanggi niya po ba lahat ng paratang? Opo, ma'am, 100%. Kung may salita mang masigit pa sa walang kasalanan, yun ang sasabihin niya, ma'am. Sabi niya sa ngayon, pasadis natin, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sabi niya, sa kontirano niya, sa lahat ng sagutin niya na akusasyon. Ang mga pinaniniwalaang labi ni Queenie, pansamantalang nakalibing sa Madaong Public Cemetery. Ililipat po namin pag makuha na mas malapit yung sa amin para araw-araw ko siya mapuntahan. Iuwi pa namin kasi po gusto po namin magkasama kahit 5 araw lang. Dili jud ko matahimik, dili jud siya mahuli, dili jud niya pagbayaran ang iyang nahimong kasalanan sa akong anak. Queen, kung nadunggan ko nimo, kabalo jud ka nga. Bisan
naabot pag 5 years. Grabe ang pagdusa dyan ako. Adlaw gabi, makahilak dyan ko. Nagkasigi ko ganyo sa Ginoon. Makita na ka na mo. Umaasa ang pamilya ni Michelle na sa pagkakataong ito, hindi na mababaon ang inaasam nilang katarungan. Paningkamuton dyan na mo na matagaan dyan gustisya ang imong kamatayon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.